eto Sir Hill, Kagawad, pag-usapan po natin ano, gaano na sir kalala yung problema natin sa mga kolorum na tricycle dito sa Naga? And ilan sir yung estimate ninyo ngayon versus noon sa mga rehistradong member ninyo, Sir Hill? Ang totoo niyan may pinasa kami ng mga Xerox copy, mga nahuhuli ng mga kolorum. Ang dami. Kaya kumilos na rin ang sa aming samahan na lumapit tayo kay Mayor Leni Robredo. At rin, nung paglapit natin, ginausap natin na grabe ng kolorum, grabe ng kalugihan ng mga nasa tricycle natin, yung sama natin. Kaya ang ginawa ni Ma'am Leni, pinatawag yung LTO, pinatawag yung PNP, at pinatawag yung PSO. Sinag-usap-usap kami, hingi kami ng tulong na sana matulungan kami dito sa kolorum na ito kasi dami na parang pabalik-balik na yung mga nahuhuli, mga picture namin, gano'n na lang nangyayari. Kaya lalo-lalo na pag alas 5 ng hapon, naglalabatan na yan. Kung sa araw-araw siguro mga 100 hanggang 200, gano'n ang nangyayari. Kaya kawawa naman yung mga sasakay doon kung sakaling may mangyayari. Saka kawawa naman yung may mga franchise na nagbabayad naman ng tamang buwis sa ating gobyerno. Kaya kabawasan sa kita ng mga tricycle driver natin dito sa Syudad ng Naga. Malala na talaga. Pero salamat rin kami at ginawa ng aksyon ng PNP, nakipag-usap kami sa PNP, nag-dialogue kami, hingi kami ng tulong, lalo-lalo na sa mga station commander dito sa bilog ng Naga at patuloy naman ang silang paghuli doon sa mga kolorum at sa mga habal-habal na yan. Okay po, iyon. And dito, Sir Sir Hill, sorry. Saan po ba usually namamasada yung mga kolorum na mga tricycle? May area ba, Sir Hill, o na territory sila o kung saan lang? Bakit di sila mahuli? Yan pa yung tanong, Sir Hill. Hindi, dito na sila Talo pa nga yung may mga franchise Kasi kami binabawalan, may area kami binabawalan na pumasok kaya dito sa diversion, Magsaysay, sa Concepcion Pequeña, Concepcion Grande, Del Rosario. Bawal dyan, may mga franchise, dahil may ordinance dyan na 060-2006-015 na binabawalan kami. Pero pwede kami pumasok alas 9 ng gabi hanggang alas 5. Pero itong mga kolorum na ito, kung makikita mo, lahat nandyan sila Kaya buong Naga, doon sila pumapasok dahil halos alam nila yung mga binabawal sa amin Kaya nga nakita namin na kung makikita mo yung mga pila, imbis na yung mga tricycle namin ay umikot. Dati kasi umiikot ang mga tricycle sa mga sulok-sulok, mag-aabang sila diyan. Nandiyan talaga yung pasahero para pumunta ng sentro, SM o kung saan mall, Pero nangyayari ngayon, yung mga regular franchise natin, bihira nang umikot dahil nakukuha na ang mga kolorum na ito, mga pasahero Nandiyan pa yung e-bike na nagkukolorum na rin. Yun ang masaklap sa grupo namin na karanasan dito sa Syudad ng Naga. Kaya kulang ang nagiging income ng mga tricycle driver. Kaya kung makikita natin yung pila sa mga pilahan, ang haba, kasi tinatamad na rin silang mikot, makigasolina, wala silang makukuha dahil nakukuha ng mga kolorum. Okay po. And dito sir sa sa epekto ng kolorum sir. Ano ba yung maiko-consider natin sir na pinaka-epekto? Halimbawa, dahil sa kolorum, kumusta sir nawalan ba tayo ng mga pasahero? Bumaba yung kita o naging delikado sa kalsada? Mga ganon, Kagawad? Oo, sama-sama na yan. Talaga, ang unang-una, tinamaan yung kita ng mga tricycle driver imbis daw sila iikot, wala naman, nandun naman yung kolorum, pipila lang para sigurado. Kasi magkukonsumo sila ng gasolina, ay dati alam nila kung saan yung matao pagka umaga, tanghali, hapon. Alam nila Kamisado na nilang bilog ni buong Naga kung nasaan yung pasahirong ganong oras. Pero ang nangyayari, dahil dito sa mga kolorum na ito, nakukuha nila na inaagawan pa Tapos pag sinita, sila pa yung galit. Sila pa yung parang talagang nakikipaglaban
Kaya nga sabi namin, no, sabi ko nga doon sa mga pagsasabi, pabayaan nyo na lang, picturean nyo at i-report natin yan. Kaya yun ang nangyayari dito sa Ciudad ng Naga. Pero kahit pa paano, kumilos na rin yung LTO, saka PNP at NPSO. Talagang lahat naman sinusuyod na sila. Kaya pasalamat din tayo. Sabi ko, papasok naman ng Piña Francia, dapat maiwasan na ito. Kasi wag na natin hintayin na may mangyari pa. Kasi minsan nagbaabang sila sa may mga mall, minsan naka-short lang, nagtisigarilyo, naghihintay-hintay ng pasahero. At the same time, minsan lasing at may dala pa ng mga armas, mga ganyan eh. Okay po, iyon. So, talagang mahigpit pala talaga ang ano nyo dito, sir, sa mga kolorum. Ano? Pero dito, Kagawad, kasi may mga reklamo talaga yung iba sa kolorum na, halimbawa, di sumusunod sa tamang pamasahe. May mga ganun eh. Walang preno, walang insurance, mga ganun. Yung mga ganito, Sir Hill, nakakaapekto ba ito sa image ng lahat ng mga tricycle driver, lalo na yung mga legal na lumalaban ng patas, Kagawad? Oo, kasi unang-una pa, lalo-lalo yung mga tagalabas, pag sumakay sila, minsan hindi nila alam yung mga talaga may franchise dito. Kasi pag pinara, humihinto na, minsan tumatawag na lang pasahero, yung mga kolorom, ano. Kaya minsan overcharge ang mga pasahero, lalo-lalo yung mga tagalabas ni Naga, ay wala silang identity. Makikita kung ano ang pwedeng isumbong nila. Kasi wala silang body number eh. Yun ang pinakaunang ano namin eh. Body number eh. At least pag nakuha mo ng body number, walang problema. Makukuha ka agad yun. Kaya isa yun sa number 1 na problema namin. Na mag-overcharge sila o may mangyari. Hindi natin matitres yung mga gumawa ng ganyan. Ang isip ng tao, dahil tricycle dito sa loob ng Naga, walang ibang tatamaan kundi ang grupo namin. O, ganun ang mangyayari. Pero kagagawa ng mga kolorom na ito. Opo, iyon. And ito, Kagawad, para lang sa kaalaman ng mga nanonood sa atin ngayon, kung sakaling mahuli yung kolorum, ano ba ang aktwal na parusa dito, Kagawad? Ano ba, impound lang? O may multa? O kaso? Ano kaya, Kagawad? Natatakot pa ba sila o binabaliwala na lang nila based on your observation, Kagawad? Mayroon mga nahuhuli na, mayroon. Ang sabi naman nila, ay, kahit mahuli kami, kakayod pa rin kami. Kasi ganoon, mamamasada pa rin kami. Pero ang mga talaga yan, nasa ordinance sa 1,000 pesos ang ano nila, ang penalidad niyan eh. Totoo dapat impound niya. Kaya hiningi namin sa LGU Naga na kung pwede, kumilos ng LGU ng Naga na magkamayroon naman ng impounding area para matulungan naman ito. Kasi kung hindi mo i-impound ito, walang takot sila pabalik-balik sila dito Kawawa naman yung mga pasahero natin kung may mangyayari dito. Iyon ang nangyayari. Kaya yung picture na pinapasa namin, makikita namin yung binibigay ng mga presidente, yung mga tricycle driver na pinapasa sa GC namin. Ganun pa rin, yung pa rin, paulit-ulit, pabalik-balik. Kahit nahuhuli na sila. Ganun ang nangyayari. Kaya sabi namin, ay kailangan ng kamay na bakal. Kaya pasalamat din kami sa City Director dahil taga-Naga. Alam niya ang galaw ng transport dito sa Ciudad ng Naga. Kasi nanghingi talaga kami tulong, pumunta kami sa kanya doon sa opisina niya at talagang kumilos naman. At inorderan niya naman yung mga station commander na dapat talaga itong kolorum na ito mawala dito dahil agrabyado nga naman yung mga gaya namin mga regular na may mga franchise. Opo, iyon. Okay. Pero dito, dito pala, Kagawad, may mga nasampulan na pala kayo ng mga kolorum. Ano daw sabi nila, Kagawad? Marami na rin. Kaya lang talaga hanggang sa violation nila, ticket, gano'n. May penalty sila, mabayad, ma-fine, gano'n. Pero pag ang inayin namin yung impounding, kasi may mga, naman, talagang dapat ma-impound sila, gaya ng kolorom nga. Dapat yan, ma-impound sila. Kasi pag na-impound yan, kahit pa paano, matatanyog sila na kahit pa paano, kakalat na yung balita na may impounding area ng city, siguro mag-iiwas-iwas na sila. Kasi marunong sila Alam nila kung nasaan yung oras ng bantay, kung nasaan, kaya iiwas sila kung saan sila dadaan.
Alam nila, kung makakalusot sila, okay. Yun, ganun ang nangyayari. Kung mahuli, yun naman, titikitan, ganun naman, tapos babalik na naman. Ganun nakita namin dun sa mga picture na pinapasa ng mga driver natin. Kaya sabi ko talagang dapat to kami nabakal na. Impounding area, yun ang number 1 ang hinihingi namin para may sample doon sa mga kolorong na ito. Okay po. And ito kasi sir, baka ang rason nila ay kolorum kasi mahal kasi magparehistro eh. May mga ganong rason. Or matagal ang proseso or kulang ang prangkisa na binibigay ng city. Pag ganon yung mga reasoning kagawad, tinatanggap nyo ba yon? And ano yung suggestion nyo para hindi na ito dumami, Kagawad Hill? Hindi naman sila eh. Unang-una, pagka taga rito ka sa Naga, pwede ka mag-apply. Ang problema dito sa Naga kasi may moratorium tayo na ang tricycle talaga dito mula pa naman 1,500 hindi na dinadagdagan to. O gano'n. Ang karamihan naman na pumapasok dito mga tagalabas ng Naga. Kasi kung saan doon sa munisipyo nila, wala naman talagang duman. Wala naman doon sa kanilang mga naghuli o okay lang yung mga ganyan sa kanila. Pero yung pasahero nandito sa syudad ng Naga, ang pasahero. Kaya nitinang namin yung mga tricycle na talagang hindi naman maka-apply ng mga ganyan legal na prangkisa. Ang prangkisa natin dito limitado hanggang 1,500 lang yan. At saka yung mga e-trike na 100 plus. Tapos yung mga special franchise. Kung makikita natin special franchise, dito naman yan sa papuntang Kararayan, Pakul, gano'n sila. Oo. Kaya hindi naman talaga sila makaka-apply sila dito ng mga prangkisa. Ito, Kagawad, para lang maintindihan talagang lubusan, ito pong ating mga layman ngayon. Kung meron daw bang safety risk pagka sumakay ka sa kolorum na tricycle, Kagawad? Oo, kasi talagang yung kolorum talagang sakit ng ulo namin eh. Talagang yan ang talaga. Kaya sabi na namin talagang wala talagang choice wala talagang talagang humingi kami doon sa may mga authority talaga na dapat talaga mapuho na ito, mga kolorum na ito kasi wala naman talaga silang sana kuha ng franchise dahil kontrolado ang franchise dito sa syudad ng Naga Kaya makikita natin talaga hindi nila nire-restro sa LTO, minsan hindi nila nire-restro doon sa munisipyo nila. Ganun talaga ang nangyayari. Kaya talaga kami sa ngayon hanggang August siguro kailangan malinis na ito para pagdating ng September huwag natin hintayin na may mangyari pa dito sa syudad ng Naga. Opo. Dito, Kagawad, nakausap nyo na si Mayor Lenny. Kumusta naman yung response niya, sir, o Kagawad, kung sakali, Kagawad Hill? Okay naman yung response niya. Talaga, pinakidos niya talaga ang LTO. Humingi talaga doon sa usapan namin talagang pabalik-balik nito. Talagang kailangan talagang puhuin ito. Dahil alam niyo naman, urbanized city ng syudad ng Naga. Kasi matagal na namin hiningi yan eh. Lalo-lalo na yung mga gusto namin matagal na isang color na lang ang tricycle para yung koloro may ma-identify talaga na hindi sakyan ng mga kahit mga tagalabas alam nila sasakyan dito yung mga for hire ito lang color na ito saka yung may body number kaya sabi ko kay ma'am nakiusap pala ako ma'am huwag na natin hintayin na may mangyari pa na dito na alam ka naman sa mga mall nagbabantay sila lasing baka nakadroga pa yun baka may mangyari pa. Huwag na natin hintayin na may mangyari pa. Kaya kami ng tulong yung sa lahat ng tagal-tagal na ng panahon. Kaya kinuha niya yung atensyon ng LTO, ng PNP at MPSO, kumilos naman. Kaya pasalamat din kami at kahit paano naumpisa na itong hinihingi namin na mawala itong kolorong na ito. Pero tingin natin din mawawala to. Pero at least kahit paano mabawas talaga ito. Okay po, iyon. So ito, Sir Hill, bago tayo magtapos sa atin pong interview, siguro na lang Kagawad yung maiiwan nating mensahe lalo na sa mga commuter na siguro hindi talaga alam na kolorum na pala yung kanilang nasakyan. And sa lahat ng mga tricycle driver and itong mga kolorum natin, kung meron tayong panawagan sa kanila, Kagawad, sige po, ibigay ko ulit sa inyo ang linya. Okay, unang-una sa lahat na nakikinig dito sa syudad ng Naga, lalo lang parating na ang pista, hinihingi namin alamin niyo ho yung mga sasakay sa tricycle
Iningi namin na ang sasakyan nyo ho, yung may mga body number, yung mga malalaki. May number po yan sa likod, sa harapan, at sa loob. Ano. Huwag kayong sasakay doon sa mga kolorom na walang body number. Ano. Kalamihan niya walang body number. Ano. Kaya delikado naman sa mga pasahero na kung sakali may mangyari, yung kawawa na nga naman. Ano. Saka yung mga regular na may franchise dito, maawa naman ho, yung mga yung mga kolorom, wag na naman ho samantalahin nyo ang kahinaan ng mga mababait na driver dito. Alam namin, sa kasinabihan namin, hindi kayo papatulan nito. Alam namin na posigido kayo, na lumalaban talaga kayo. Ano. Kaya itong pakiusap po sa inyo, panahon na po siguro na andyan, may mga traffic enforcer kita. Ano, iwasan nyo na ho na mag-illegal po dito o magkulorom dito sa Ciudad Dinaga. Makalusot minsan, pero kahit pa paano yung batas pa rin yung masusunod. Mahuhuli kayo. Sa lahat naman po driver, hinihingi ko, picturean nyo na ho ang mga kolorom na ito dahil pabalik-balik nito. Pero may last recall kami, may usapan kami kung talaga medyo itong pagdating ng itong July, siguro kalahati ng July o bago magkatapusan, may gagawin kami pamamaraan dyan, sasakay kami at bibidyoan namin yung mga kolorom na yung mabayad kami. Pag namin na sigurado na nagkatayog talaga o patakayin ng mga naming mga pain sa kanila, sure na sure siguro. Sana nandyan na yung impound area, ma-approve na itong impound area at doon na ang tuloy nila. Yan, nakainingin natin sa lahat na huwag tangkilikin ng kolorom.